Gobyerno ng Pilipinas naging kaharian ng mga nakakaraming politikong putang inang mga buhaya. Memento mori. Tayo sadyang mamamatay. Ang lason sa kaban at hatol ng kasaysayan. Ang tunay na pinuno ay bisig ng dukha, tanggulan ng katarungan, luna sa dusa, gobyernong maayos, may puso at kusa. Bayan ay may saganang pag-unlad at laya. Dapat ay kalinga sa bawat pamilya. May sapat na pagkain, kalusugan at tuwa. Ngunit ang liwanag ay biglang naglaho nang ang mga pinuno sa sumpa ay napako. Naging magulo ang takbo ng pamahalaan dahil sa pansariling nais na pakinabang, kapangyarihan at katanyagan ang hiling. Ginto at salapi ang Diyos na kapiling. Ang trono ng bayan ay naging negosyo, puno ng hot-hot, pandaraya at tusok. Tangina nakalimutan ang sinumpaang tungkulin. Bayan ay iniwan sa dusa at hilahi, kaya't patuloy ang iligal na gawain. Posisyon sa gobyerno'y ginagamit sa sakim, ang pundong para sa tulay at kalsada. Bulsa ng mga nakakaraming opisyal ang nakikinabang ng pusa. Korupsyon ang nagiging normal sa kalakaran. May lagay sa bawat papeles na dadaan. Abuso sa pwesto ay harap-harapan, habang ang mga mahihirap lalong nagkakandarapa sa daan. Bakit hindi matigil-tigil ang talamak na krimen? Bakit lumalala mula noon hanggang ngayon ang dilim? Sapagkat ang batas natin ay walang pangil. Sa mga mayayamang tiwali, hindi kayang sumupil. Ang hustisya ay bulag, pilay, at may pili. Ang maliliit na magnanakaw lang ang siyang pili, habang ang mga dambuhalang nagnakaw at nagnanakaw sa bayan. Marayang nagpapasarap sa marangyang tahanan. Kasabwat din dito ang political dynasty. Isang pamilya lang ang may-ari ng lungsod at munisipyo. Ipinapasa ang pwesto sa anak at asawa at lahat ng kapamilya. Gobyerno ng Pilipinas naging kaharian ng mga nakakaraming politikong putang inang mga buhaya. Ngunit ang pinakamasakit na katotohanan ay ang panunuhol sa mismong mamamayan. Tuwing eleksyon, bawat boto'y may presyo. Binibili ang kinabukasan ng bansa. Sa barya-barya ninyo, ang pangunahing dahilan kung bakit ito'y lumalala ay ang boto ng taong bayan na nadadala sa barya. Waling kandidato ay muling iniluluklok dahil sa kapiranggot na perang sa bulsa ay siniksik. Karamihan sa atin ay tila'y naging tamad. Gusto ang instant money na mabilis na mapadpad. Isang araw na mabusog, kapalit ng 4, 5 hanggang 6 na taon na pagdurusa. Sila rin, tayo rin, ang gumawa ng ating sariling parusa. Walang takot ang mga pinunong mapang-api, sapagkat walang bitay o panghabang buhay na piit. Walang batas na mabigat para sila ay durugin. Kaya ang kaban ng bayan, patuloy nilang uubusin. Ang huling dahilan kung bakit sila ay walang takot, dahil nakalimutan nila na ang katotohanan na nakakalulus. Dahil nakalimutan nila na ang katotohanan na nakakalulus. Memento mori. Tayo sadyang mamamatay. Memento mori. Tayo sadyang mamamatay. At walang kayamanan na madadala sa hukay. Akala nila'y walang katapusan ang sarap na buhay dito sa lupa. At nakalimutan nila na ang buhay ay isang hiram na kumpas. May kabilang buhay na mas mahalaga sa lahat, kung saan ang kaluluwa ay haharap sa tapat. Sa harap ng Diyos, walang maitatagong lihim, at ang ninakaw na yaman
maging madilim na lihim. Ang korupsyon sa lupa, may singil sa langit. Kung saan ang hustisya ng Diyos ang siyang sasapit. Ngunit may solusyon sa talamak na kanser. Kung ang teknolohiya ay gagamiting power, sa aking opinyon at palagay, totoong digital na sistema sa bawat ahensya upang ang lagayan ay mawalan ng kusa. Ipatupad ang totoong FOI, ibukas ang libro, ipakita ang gastos sa bawat Pilipino. Batas ay pantayin, lagyan ng matalas na pangid, bitay o habang buhay na piit, sa magnanakaw ay singil. Huwag nang tanggapin ang barya tuwing halalan, ipagpalit ang tamad sa sipag at dangal. Ang gising na bayan hindi na mabibili. Sa matapat na pinuno, tayo ay magwawagi. May pag-asa pa sa ating minamahal na Pilipinas. Kung ang bawat isa sa atin magiging bukas. Darating ang araw, korupsyon ay magwawakas. Ang bagong umagay sa atin ay sisikat. Gising na, Pilipinas.